We are, again, annual commemoration ng sacrifice ng Panginoong Yesus. The Passion of the Christ. Ewan ko kung sa lugar nyo, may nagpapasyon na. May nagpapasyon na ba? O, sa amin meron na, Judas Mitarulas. They actually, yung pong pasyon na yan, it's about the story of Jesus suffering. Di ba? So, para siyang paraphrase ng nangyari sa suffering ni Jesus. But of course, everything written and we hear from the Passion, mula doon sa pasyon na nirecite ng mga Katoliko, ay hindi lahat biblical. Kalupanitang Judas Mitarulas. Alayo ito. Alayo. Pero naramdaman tayo, di ba? Okay. O ngini, makakatsaupya mo na ita mo, mika consciousness ta mo na i-Jesus ing suffering na. Pero ing problema mo, they do not know the significance. Many Catholics don't understand the significance of the sufferings of Christ. At ako naman bilang pastor, alam ko, may pagkaalam na kayo. Pero, yung bang pagkaalam nyo ay ganap? Kasi maraming kahit na born again na Christians, hindi nila na-appreciate ng malalim at totohanan ang suffering ni Christ. Kaya yung kanilang Christian life, mababaw. Yung kanilang commitment kay Christ, mababaw. Kasi hindi na-appreciate ang suffering ni Christ. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong Holy Week na to, take time every day mula Lunes Santo hanggang Easter Sunday na o Resurrection Sunday na just take time to reflect. Huwag lang kayong basta mag-swimming, mag-Boracay, mag-Baguio, o kung ano-anong puntahan ninyong beach. Hindi bawal, pero take time to reflect. Amen? And then also take time to share the gospel sa ating Holy Week kasi vulnerable ang mga tao. Susceptible, open ang mga tao sa week na yon. Amen? Kaya yung window na yon, kailangan take advantage natin yung week na yon. Okay, we talk about the suffering of Christ, the sacrifice of Christ. Ngayon, let's talk about the cross of Christ. Everybody, the cross of Christ. Sino po ditong merong krus? Minsan tinanong ako, Pastor, bakit yung iba nagsusuot ng krus na merong may nakabitin na tao doon? Di ba yung krus si Jesus, di ba? Yung cross ng Katoliko, nandun si Jesus. Bakit yung mga protestante, yung mga born again, Pastor, bakit ang suot nilang krus, walang katawan ni Kristo? Kasi ang explanation ko parate, ganito. Yung ating cross, yung ating Christ, resurrected Christ. Amen? Yung sa kanila hanggang ngayon, nakabitin pa rin. Okay, kaya bitin na bitin. Pero, siyempre, ang gusto kong i-reflect natin ngayon, yung Jesus Christ natin, Panginoon natin, na napako sa krus, na-crucify. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 1, 17 to 19, and then verse 23. Let's read. 1, 2, 3, go read. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Bago tayo magpo-proceed, sabi doon sa verse, lest the cross of Christ. Everybody say, the cross of Christ. At ang sabi dito, be emptied of its power. Ang ibig sabihin kasi niyan, yung cross ni Jesus may power. Let's go to verse 18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will prostrate. Jump tayo sa verse 23. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. So, talking about the cross of Christ. Ang crucifixion o yung pagpapako ay isang capital punishment na nag-umpisa noong 6 BC. Hindi pa man ang superpower ng Rome ay meron ng capital punishment na sa mga kriminal na crucifixion.
At ito'y nagtagal hanggang AD 400. AD 400. Ngayon, ang Panginoong Yesus, ang Panginoong Diyos na all-knowing, He knows everything. Bakit ang Panginoong Yesus dumating siya sa panahon na nandyan ng crucifixion? Pwede naman siyang dumating before the crucifixion. Before in-implement ang capital punishment na crucifixion, pwede naman ganon. O kaya pwede din naman na after. Pero of course, everything, ang pagdating ng Panginoong Yesus, pati ang kanyang kamatayan, ay nasa timing lahat ng ating Diyos. Yun ang wisdom ni God. Talking about this, alam nyo ba na ang pagka-encounter, naririnig nyo na to, at uulitin ko lang. Ang crucifixion ay pinakamalupit na kamatayan na pwedeng ipataw sa isang kriminal. Hindi lang pinakamalupit, pinakamahirap, pinakamasakit na kamatayan. Nakakahiyang kamatayan. At kakatakutan kamatayan. Dinevise ito kasi para takutin ang mga tao na gumawa ng kasalanan. Lalong-lalo na itong kamatayan na to talagang inimbento, ginawa ito para sa mga tinatawag na mga rebelde sa government. No? Kaya nga yung mga Spartacus, ewan ko, pelikula yon, napanood nyo ba? Baka hindi nyo napanood, Holy Week panoorin nyo. Yun, matatapang yun. Pero alam nyo, lahat yun, mga Spartacus, ipinako sa krus. So, ang ibig sabihin nito, ginawa nila to para maging matakot na magrebelde sa hari at saka sa pamahalaan. Pinakamalupit na kamatayan ito. Pinakamahirap at masakit. Kasi ang kamatayan ito ay ipapako yung dalawang kamay at dalawang paa. Ipapako yan, nakapako. At pagkatapos, nakapako sa kahoy na hugis krus. Yung dugo, unti-unting lalabas. Kaya yung kamatayan nito, it's about the loss of blood. It's about the loss of blood. At habang nalolos yung blood, siyempre, yung paghinga, mahirap na mahirap. Kaya, pagka gustong huminga, talagang, ipupul nung nakakrucify yung kanyang katawan para makahinga lang. Pero siyempre, pagka pinul niya yon, mahirapan yung kamay niya dito. Diba? So, everything is painful. Everything is painful sa crucifixion. Doon na maghahalo yung habang naglolos ng blood, mawawalan ng oxygen, at dadami yung tinatawag na carbon dioxide sa katawan. Ang tawag doon sa English is asphyxiation. Yun! Yung nakakrucify, hindi sila kinukrucify sa isang liblib na lugar, kundi sa isang lugar na nakikita na lang lahat ng tao. Yung mga Spartacus, ginawang nilinya sila sa daan eh. Kasi 3,000 sila eh. At si Jesus naman, pagkailan lang, nilalagay doon sa hill. Nilalagay doon sa hill. Para makita lahat ng tao at talagang tinatakot yung mga tao, huwag kayong tutulad yan. Pagka nagrebelde kayo, mapapako din kayo sa krus. At ang tunay na crucifixion, siyempre, hindi na lang ito nilagay ng mga Katoliko at ni Mel Gibson doon sa kanyang Passion of the Christ at mga ibang mga Jesus film. Ang crucifixion, ang talagang totoo dyan, ipapako mga babae o mga lalaki ng hubot-hubad. Wala talagang saklot. Totally naked. Kaya ang Panginoong Yesus, actually, the original, He was totally naked. Kaya nakakaya. Di ba? Okay nang mamatay ka, huwag ka lang namatay na nakahubad. Bisa kayo pupatang mete kayo, mandilo kayo. Makarine. Di ba? Pero siyempre po, ang mamamatay na kalahanakan din eh. Anyway, yung original before Jesus' crucifixion, ay walang alisan doon sa krus. Yung tao, hahayaan doon. Kahit patay na, hindi siya alisin. Kaya kakainin pa siya ng buitre, yung mga mata kakainin, yung ulo kakainin, pupunta lahat ng mga iba-ibang mga insekto, ibon, kakainin yung laman. Hanggang matitira doon sa nakapako, buto na lang. Buto na lang talaga ang, literally, yan ang pinaka-original na crucifixion. Pero nung panahon ng Panginoong Yesus,
dahil nga brutal masyado, horrifying masyado, merong konting awa yung panahon ng Roma, may konting awa na. Kaya ang ginawa nila, pagkapatay na, aalisin na sa krus, ililibing na. Pero before the Roman government, wow, hanggang maubos ka ng uwak, hanggang maubos ka ng langgam, hanggang yung naka-crucify, uubusin ng langgam. Ganun. Kaya nakakaya, nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Lalo na yung mga tao noon, very sacred yung corpse, yung patay na katawan, na binibigyan ng tinatawag na dignified na libing. Yun, wala. Hanggang kamatayan, sobrang kahiyan. Kasi inubos ng langgam. No? Hindi lang ng uwak. Lahat na ng insect. So mga kapatid, gusto ko pong ma-appreciate ninyo yun. Na yung Panginoong Yesus natin, yung kamatayan niya sa krus, it was not a just simple death. It is a very brutal, cruel, painful death. Very shameful. Walang dignity talaga. Wala lahat. At pagkatapos, habang nakapako pa siya, ano nangyayari? Minamak pa siya ng kasama niya mismo dito sa side niya. Oh, kung ikaw ang Mesyas, bumaba ka dyan, niligtas mo sarili mo at pati kami. At lahat ng mga dumadaan, tinutuya siya. Kaya nga foolishness, ang sabi. Foolishness yung ginawa kay Jesus. So, nung panahon na yon, yung crucifixion kay Jesus, foolishness yun. Hindi yun ang ine-expect sa isang Mesaya. Ang ine-expect sa isang Mesaya, tagapagligtas, ay matipuno, malakas, at hindi namamatay. At lalong hindi mako-crucify. Kasi ang naka-crucify, sa mindset ng lahat ng mga taong nandun, ang mindset nila, yung kamatayang ito, sobrang nakakaya. Sobrang nakakatakot. Hindi ito ang inaasahan na iniisip na kamatayan ng isang Mesyas. Diba? Anong gagawin ko? Sabi ni Poncio Pilato kay Jesus. Anong sigaw ng high priest at saka ng mga Sanhedrin, ng mga Pariseo, ng mga Hudyo? Crucify him. Crucify him. Crucify him. No? Kasi nga, for them, he committed a blasphemy na inaangkin niya na siya Diyos at hindi naman siya Diyos. Inaangkin niya na siya ang Mesyas at tayo naman nilang maniwala na siya ang Mesyas. Kaya mga kapatid, praise God. Foolishness ito sa iba. Pero sa atin, alam na natin ngayon, ito yung power of God. At ginawa niya ito para sa iyo. Kailangan mong maintindihan na bawat pagdurusa ng Panginoon, kamatayan niya doon, bawat hininga niya doon, para sa iyo yun. Personal. Sabihin natin, para sa akin. So, if you have that revelation and realization, you just cannot live a nonsense Christianity. Hindi ka mabubuhay na Kristiyano na pasipul-sipul lang. Sa iyong appreciation sa Panginoong Yesus, mamahalin mo siya ng matindi at susunod ka sa Kanya. Amen? I would like to share four things about the cross, pero isa lang na muna i-share ko sa inyo kasi ito lang na-share ko kanina sa first service. Number 1, the cross of Christ is the only powerful cross that saves and breaks curse. Maraming ang cross. Cross ni Estas, ni Dimas, yun daw ang pangalan ng mga pinako sa tabi ni Jesus. Sabi ng Katoliko, sabi ng tradisyon, Estas at si Dimas, naligtas si Barabas. Pero hindi yun powerful, yung cross nila. Kaya lilinawin natin parati na it's not only about the cross. It's about specifically the cross of Christ. The cross of Christ. Everybody say, the cross of Christ. Any other cross has no power. Only the cross of Christ is powerful. And it is powerful for what? For salvation and for the cancellation of curses. Let us read again 1 Corinthians 1:17-18. The Word of God says, "For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Ang nagligtas sa atin, to those who are being saved, ay yung kamatayan ni Jesus sa cross. Kaya, you know what? You really don't fully understand your salvation if you don't know
the crucifixion of Jesus Christ. You cannot really appreciate at magiging shallow, mababaw. Everybody say mababaw. Maraming Kristiyano, mababaw ang pagka-Kristiyano at relasyon sa Diyos. Kasi nga hindi nila naintindihan kung ano yung cross ni Christ. Yung lahat ng kalupitan doon, lahat ng kahiyan doon. Hindi nakikita lahat ng kahirapan ng krus. Kaya akalam nyo, bilang ako, pastor ninyo, I would like you to fully understand it. Of course, it's only by the help of the Holy Spirit. Revelation of the Holy Spirit na ma-appreciate mo yun. And your life will change. One reason why my life has been changed by God and I've committed my life to God, to Jesus, really, everything sold out, todo kay Christ, kasi naintindihan ko, may revelation ako sa Holy Spirit ng kamatayan ni Jesus sa cross. No offense, I love you all. Kaya mababaw ang Christianity mo kasi hindi mo naintindihan. And I really pray that you call upon God, you will have a revelation. Kung hindi ang yung Christianity, wala lang. Mababaw lang. Mababaw ang pagiging Kristiyano. Pero lalalim ka kapag ka naintindihan mong mabuti. The message of the cross is foolishness. Kaya alam nyo, ang mga Muslim, they don't believe that Christ was crucified. They don't believe that Jesus died on the cross. They don't believe that He got buried for 3 days and He resurrected from the dead. Kaya yung Jesus nila sa Quran, is not the same Jesus that we have. Of course, sa Quran nila, si Jesus is a prophet. Yes, He is. Pero anak lang siya ng tao, hindi siya anak ng Diyos. Pinanganak lang siya ng tao, si Mary, pero hindi siya son of God. Kaya yung sinasabi na minsan ng Muslim na, ako, mas kilala ko pa sa inyo si Jesus. Pinaniniwala kami kay Jesus. Hindi. Yung Jesus nila, mali. Walang Muslim, tinuturuan ng mga Muslim na huwag maniwala sa Jesus na napako sa krus. Tinuturuan sila ng ganun. Kaya they don't believe. Foolishness sa kanila yung kamatayan sa krus. Pero ngayon, ano nangyayari? Ang Panginoong Yesus sa kanyang mercy, great mercy, nagpapakita sa panaginip sa mga Muslim, sa mga prinsipe ng Kuwait, ng hari ng Saudi Arabia. There was a news now na yung palang hari ng Saudi Arabia, Christian na, at pati yung anak niya. Pero siyempre, hindi nila basta-basta sasabihin yon kasi tatanggalin sila. Islamic sila di ba? Pwede nilang patayin ang hari nila. Kasi ang kanilang batas, hindi yung hari. Ang batas nila, yung kanilang imam, yung kanilang Quran So, ng kapatid ko, sino po dito naiintindihan nyo na ang inyong salvation dahil sa crucifixion ni Jesus? Magsabing amen. Amen. Dapat Barabas tayo lahat Sabihan mo kay siping mo, Barabas ka dapat Nain mo rin ko sabihan na Barabas. Ika dapat yung may pako kayong cross, Ibarabas yung may pako dapat kayong cross Kasi ibarabas, kaya palagyo, Barabas siya Kalupa na Judas siya Merong gano'n na pangalan Anyway, Barabas, Jesus took His place. And Jesus took your place. He took your place. Kaya praise God, lahat po tayo sa umagang ito, naligtas tayo dahil sa ating kaalaman, pananampalataya kay Jesus na namatay sa krus. Pinarusahan sa krus. Amen? 1 Peter chapter 2, verse 24, the Word of God says, basahin natin. 1, 2, 3, go read. He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Isang napakagandang verse na parati nating binabasa kapag ka-remembrance. Pero kailangan mayroong ganap na pagkait. Unawang ating kaisipan at puso na lahat ng ating mga kasalanan He bore our sins in His body. Yung pong bore dito, past tense ng bear. Basahin ko na lang sa Good News Translation para mas maintindihan nyo. Ang sabi doon, Christ Himself carried our sins. Carried. Dinala. Everybody say, dinala. Dinala ni Jesus. Ano ang pinagdala ng Panginoong Jesus? Yung kanyang katawan. Starting with your original sin. Yung namana nating kasalanan,
from Adam and Eve to our ancestors. Yung original sin, everybody say original sin. Yung original sin na yun, yung seed ng kasalanan na yun, nasa atin kaya tayo nagkakasala. And then all other sins na bunga ng original sin. Yung original sin, pagka may original sin ka, magbubunga ka ng iba-ibang sins. Dinala ng Panginoong Yesus sa kanyang katawan. Nilagay sa kanyang katawan. Nilagay yung lahat ng kasalanan mo. From the original sin, nung first time kang magkasala. Sino po dito natatandang kailan kayo first time nagkasala? Siyempre, hindi na makakalala. Ang first time na kasalanan natin kasi, hindi pa buo yung isip natin. Yung, di ba yung mga baby? Nakikita nyo? Kahit baby pa sila dyan, wala silang muwang, pero nagkakasala na. Selfish na sila. Di ba? Babawalan mong wag tumakbo, tatakbo. Wag umakyat, aakyat. Andun na yung sinful nature, andun na yung kasalanan ng disobedience. At pagkaayaw, naninigaw, andun na yung selfishness. Binigyan mo, pagkakukunin mo, para tikman mo, aagawin niya, ayaw kanyang bigyan. So, kahit wala pa tayong isip noon, nagkakasala na tayo. Yung umpisa na, nagkasala tayo. Bawat isa nun, dinala ng Panginoong Yesus sa kanyang katawan sa krus. Amen? Hanggang yung ginawa mo kahapon at kanina. Sabihin mo sa kata mo, di ba? Kanina lang. Dinala ng Panginoon. Yung masamang inisip mo, yung maling sinabi mo, yung galit mo, yung yabang mo, dinala ng Panginoong Yesus sa kanyang katawan. Alam nyo, ito po yung matindi eh. Lahat na nakikinig, magsabing amen. Pati yung kasalanan nyo bukas, alam na ng Lord, dinala na niya sa krus. Sa kanyang katawan. Yung kasalanan ninyo, next week, next month, next year. Yung kasalanan mo, pagka ikaw ay 50 na, 60 na, 70 na, pagka ikaw ay matitigok na. Amen? Dinala ng Panginoong Yesus sa kanyang katawan, yung kasalanan natin. Amen? Why? Kasi hindi ka papasok sa langit. Hindi ka papasok sa langit kung may kasalanan ka. Ang ibig sabihin niyan, yung kasalanan mo na ginagawa, yes, nakomit mo, pero nakalagay na sa katawan ni Jesus. Lahat na ng maliwanag yun, magsabing amen. Kaya nga meron tayong eternal security. Yung kasing mga ibang losing salvation, yung kanilang kasalanan, hindi dinadala ni Jesus. Ako nagkasala, sa akin lang to. Ay, hindi ha. Kaya meron pong eternal security kasi every time na ikaw ay nagkasala, yung kasalanan mo, nandun na kaagad sa katawan ni Kristo. Amen? It's a little bit mystery. But the Holy Spirit is giving us understanding. Jesus Christ Himself carried our sins in His body to the cross so that what? We might die to sin and live for righteousness. So alam nyo, isa pong dahilan, pinakamalaking dahilan kaya dinala ni Jesus ang ating original kasalanan, yung mga kasalanan natin, para tayo po'y tumigil na sa pagkakasala at mabuhay sa katuwiran. Di, Pastor, nakakasala pa rin ako eh. Alam nyo, yun ang gustong maintindihan ng Panginoon. Namatay na siya, dinala na niya yung kasalanan mo, kasalanan ko, para hindi ka na nga magkasala. At kapag ka ikaw ay totoong Kristiyano, ayaw mo nang magkasala. Sino yung ayaw magkasala? Magsabing amen. Sabihin mo sa kata mo, congrats, totoo ang Kristiyano. Pero pagka gusto mo pa magkasala at mabuhay sa kasalanan, ay nako. Pwede naman. Pero pagka gusto mo pang magkasala, mukhang hindi ka Kristiyano, hindi dinala ni Jesus ang kasalanan mo. Pero yung totoong Kristiyano, magkakasala pa rin siya, pero ayaw niya. Ayaw niyang magkasala kasi nga, nadala na yung mga kasalanan natin sa katawan ni Kristo. We want to live for righteousness. Those who want to live for righteousness, say, I want to live for righteousness. Ayun, gusto nating mabuhay sa righteousness. Kaya, kung what is right, gusto mong gawin. Amen? Tama ba yung magsugal? Mali, di ba? Huwag mong gagawin yon. Tama mang uminom ng alak? Huwag mong gawin yon. You want to live for righteousness. Gusto mo bang parati kang mainit ang ulo? Huwag mong gawin yon. Di tama yon. Nagseselos. Nagchichismis. Sino po dito
naniniwala na mali ang pagchichismis, magsabing amen. O sabihin mo sa mo, huwag ka na magchichismis. Amen? Huwag na huwag tayo magchichismis. You want to live for righteousness. O ito, tatanungin ko yun. Tama po bang mag 90 days o mali? O, gawin natin na 90 days. Kung hindi mo ginagawa, mag-umpisa ka na mamaya. Amen? Sabihin mo sa kata mo, umpisahan mo na mamaya. Huwag mo nang panindigan ng mali. Amen? Huwag mo nang panindigan ng mali. Galatians 3:13. Basahin natin ang salita ng Diyos. 1, 2, 3, go read. Christ purchased our freedom and redeemed us from the curse of the law. And its condemnation by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs or crucified on a tree or cross. Cursed is everyone who is crucified on the cross. Wow. Itong matinding revelation. Lahat na nakikinig magsabing amen. Although I always say this and explain this every remembrance of the Lord's sacrifice, but I'd like you to understand this and you will be greatly blessed by this. Listen carefully. Cursed is everyone who is crucified on a cross. Kaya pala cross namatay si Jesus. It's not only for our salvation, but also for our curses. Every one of us, because of the sins of our parents and grandparents and our ancestors, ito, titiyakin ko na 100%, merong curses sa buhay natin. May mga curses sa buhay natin. Kasi ang curse, tinatanggap ng tao, nag-uumpisa ang tao, kapag ka meron siyang ginawa na nagalit ang Diyos. Pagka nagalit ang Diyos. Kaya nung nagalit ang Diyos, nagumpisa yung sakit ng diabetes, nagumpisa yung sakit ng cancer, nagumpisa yung iba't ibang sakit. At gusto kong sabihin sa inyo, yung hereditary sickness is real. Totoo yun. 100% totoo yun. Kaya nga sabi ng mga doktor, walang gamot dun. Pagka hereditary, walang gamot. Yung DNA ng magulang mo, ng ancestors mo, nasa iyo. Nasa iyo yung DNA, deoxyribonucleic acid, DNA. Deoxyribonucleic acid. Yun ang ibig sabihin ng DNA. So, nasa iyo yun, sa mga cells mo. So, ano yung ano dun? So, ano yung magiging cure dun? Sa science, wala. Pero sa Diyos, meron. Sa crucifixion ni Jesus, ang solusyon. Amen? Matanong ako sa inyo, may sakit ka ba? Ito na, pagkakataon na maputol na ang sumpa sa'yo. Kasi yung iba, bakit kami diabetes? Kasi may diabetes ang parents ko. Tinanggap na. Talagang hindi na aalis sa'yo yan pagka hindi mo pinampalatayanan, sinampalatayanan at in-enforce yung kamatayan ni Jesus para sa'yo, para sirain ang lahat ng sumpa. Pagka hindi mo inappropriate. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Sabihin mo sa mga, ikaw lang makakagawa niyan. Kaya ako sinasabi ito ngayon sa oras na to kasi kahit anong gawin ko every Sunday, Lord, putulin niyo lahat na sumpa sa kapatid ko. Pagka hindi ka ang naniwala at nag-appropriate niyan, wala akong magagawa. Wala. Sabihin mo sa kanila, ikaw lang. Makinig ka. Yung mga nasa, nakikinig ba kayo? Tsaka yung nasa office. Minsan kasi yung iba, nagwo-worship sa office eh. Mali yan. Amen? So, I tell you, may sumpa. And it's up to you, by the revelation of God, ano yung sumpa sa buhay mo? Minsan hindi sakit. Minsan, poverty. Alam mo ba ninyo na yung kahirapan sa buhay namamana? Anong sagot? Edukasyon, sabi ng iba. Ay, nako. Sabihin ko sa inyo, marami pa rin nag-aral, pero hindi pa rin nawala sa kahirapan kasi sumpa. Sino po dito gustong maging mahirap? Hindi daw, sabi ni Bishop Orel, natandaan ko siya, hindi daw kasalanan ang ipanganak na mahirap. Pero ang kasalanan ay kung ikaw mamatay kang mahirap. De, pastor, ayoko naman maging mahirap eh. Nag-aaral ako, nagtatrabaho ako mabuti. Pero you know what? You can do nothing if there is a curse of poverty in your family. Mahirap, magiging mahirap ka pa rin. Kahit ikaw ay professional na, kahit may negosyo ka pa, babagsak at babagsak pa rin yan, mahirap ka pa rin. Pero ang makakapagsira ng curse ng poverty, yung manalig ka na si Jesus, dinala niya ang sumpang yan sa kanyang kamatayan sa krus. At
cancelin niya sa iyong buhay. Please. Bakit? Kung hindi mo gagawin yan, kawawa next generation mo, mamanahin pa nila yung sumpa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahabag ka naman sa next generation mo, sa anak mo, sa apo mo. Mahabag ka naman. Putulin mo na sa'yo. Amen? Sige. Pwede magtas ng kamay? Lahat, magtas ng kamay. Ganito po. Sabihin natin lahat, pinuputol ko ang lahat ng sumpa. Sige, sundan niyo po ako. Nananalig ako sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ina-appropriate ko ang kamatayan ni Jesus sa krus. In Jesus' name, palakpakan natin ang Panginoon. Every time you do that, it's cut off. But sometimes curse persist. Ang nagka-curse yung sarili mo, negative utterance. Yung curse ng asawa mo, yung curse ng ibang tao. So, para hindi umepekto yan, always apply Galatians 3:13. Amen? O ngayon, may sasabihin po ko sa inyo. Ang katigasan ng ulo ay magdadala ng maraming sumpa. Lahat nang naintindihan yan, nabasa na sa Bible, magsabing amen. Kaya wag po dapat matigas ang ulo. Na-curse ang mga Israel, nasakop sila, hirap sila, kasi matigas ang ulo. Please, ang curse, ang katigasan ng ulo ay isang sumpa. Magdadala yan ng maraming iba-ibang sumpa, kahirapan, paghihirap, at iba-iba pang problema sa buhay. Kaya kailangan, para mawala ang sumpa ng stubbornness, please surrender to Jesus. Walang matigas ang ulo. Eh, di ba sundin ninyo ako, taas ang kamay. Sabihin natin, wala. Sabihin natin, wala. Sabihin natin, wala. Walang matigas ang ulo. Sabihin natin, hindi matigas ang ulo ko. Sabihin natin, hindi matigas ang ulo ko. Amen. May sabihin ako sa inyo, ang sumpa ng katigasan ng ulo, ang idinudulot niyan, damnness. Hindi mo naiintindihan. Alam nyo yung iba, kay hindi nila naiintindihan ang Bible. Pastor, mamasa na mamasa ang Bible, kaya intindihan. O mga nano, masyas kabuntok. Pat siya mamasa ang Bible, pat siya maintindihan. May kakadamnes ka, kasi masyas kabuntok. Mamasa kayo, muna yung mantok yan. Mga nano may maintindihan. Pero po, tang mamasa ka, burimentok yan, tatalino ka. Lahat ng gusto ng tatalino dito, magsabing amen. Sabihin natin lahat, ako si tatalino. Amen? Ay, sabihan kong tutukin kayo, ing kasyasan buntok, mo panindigan. Sabihan mo kasipin mo, I love you. Makabobo yan. Amen? Makabobo yan. Upotang kayo, makalunos la parang anak mo, ila pang maging bobo. O mapalyaring yala bobo keng eskwela, pero midami yari ng eskwela later on. Pero maging bobo la keng life. Alalang aliwang intelligence. Maging bukis tam, elabiyasa keng word of God. And the beginning of all wisdom is fear of God. Amen? Lato ng tatalino dito, magsabing praise God. Sabihin natin na, tatalino ako. Hindi ako bobo. Hindi matigas ang ulo ko. Amen? Opo. Alam nyo, kaya ako sinasabi ito, itong message ng Lord, wala nang matigas ang ulo. Tsaka sabihin ko sa inyo, ano yung masarap sa pakiramdam? Matigas ang ulo, materko, o susunod ka, Lord? Aro? Nila makiba din aliwa, nila tatalino. Kanyaman kaya king pusing sutukikan, Lord. Amen? Anong kanyaman? At saka nakang-feel secured. When you're obedient to God, you feel so secured. It feels so good. Masaya. Isang sumpa! Homosexuality. Alam niyo bakit dumadami ang mga bading? Kasi nga, yung mga nagkaroon ng sumpa. Lalong-lalo na, itamo, Kenny po, Pilipinas, sa Pilipinas, tayo'y mapagsamba sa mga kahoy, mga bato, nung Katoliko tayo. Alam niyo po ba yung mapagsambang ganyan ay, ang idinadulat niyan ay homosexuality. Inaral ko na po yan, di ko na po masasabi lahat ng mga verse. Nagkakaroon ng sexual perversion when we worship idol, when we worship ourselves, when we worship other people.
When you have other God, you're worshiping other God, magkakaroon ng bading. We love the homosexuals. Pero ang tanong ko, gusto mo maging bading ang anak mo? Gusto mo bang maging tomboy yung anak mo? Salamat, every now and then the Lord is leading homosexuals to come our church. Pero may sabihin ako sa inyo, if you're struggling with homosexual, it's a curse. You cut it off. It's a curse. Do everything. Kasi pag hindi na-cut off ang homosexuality sa buhay mo, papasa pa yan sa anak mo. Papasa pa yan sa anak mo. Amen? I love you all. Oh. Alam ng Panginoon kung ikaw ay may struggle sa homosexuality, but you have to cancel it in your life. If you don't cancel it right away, as soon as possible, itang anak mo, akit ne, bading ne. Sabihan na ng anak mo lalaki, mapagbili mo nila ako munika. Ana na kanita. Yari na ka. Andyan na ang gawan mo, piblasan me pang lalaki, piblasan me pang babae. Dadaloy yung sumpa ng kabadingan kapag hindi naputol sa'yo. Kaya kailangan maputol. Amen? Oh, nalulungkot ako. Nakakalungkot yun kung may bading sa pamilya. At kung may bading sa pamilya ninyo, please love but say the truth. Anak, mahal ka ni Lord, pero pagka ikaw ay hindi umalis sa pagkabading, pupunta ka sa impyerno, sabi ni Alvin Aragon. Ngayon ikit siya? Grabe. Ang dami nang kumakampi kay Alvin Aragon. Ginagamit. Sabi ko na nga, tama. Si Alvin Aragon ay prophet. Ngayon, marami ng mga bading nagtatanong. Tapos, tinignan ko rin yung interview si Gary V. Meron din palang context yung sinabi niya. Pero, of course, Gary V, mali yung sinabi niya para sa akin na masakit na nga yung word of God. Gagawin mo pang masakit. Sobrang mali yun. So, yun. I really pray na it will be broken yung makakancel lahat ng mga sumpa sa buhay natin. Sino po dito magkakancel ng lahat ng sumpa sa buhay?